sila sa kulungan. Lagot! Well. Bumalik nga sila sa pamamahay natin. At ang kakapal ng mga mukha nila, ni hindi man lang sila nagpaalam sa atin. Sino kaya yun? Gara ng kotse, pamburol. Ayan, maghahatid na ng patay sa sementeryo. Sa table ko lang iniiwan ang Rolex ko. Dati naman po, naiiwan lang yun dito. Nakakalat lang, pero hindi nawawala. Ngayon lang naman po nangyari yung ganyan eh. Pinagbibintangan mo ba kami? Walang kasalanan mga anak ko. Huwag mo silang pagbintangan. Dad! Pumunta kayo dito, dali! Tignan niyo, oh! Bakit napunta dito ang relos ko? Hindi na ako makakapayag nito. Palayasin niyo yung aso niyan dito sa pamamahay ko! Huwag po, Tito Simon. Maawa po kayo. Huwag po, please. Oo nga po, Tito Simon. Matagal na po namin kasama si Bantatay. Hindi po namin kayang mahiwalay sa kanya. Ayoko rin mawalay sa mga anak ko. Wala akong pakialam! Tito Simon, parang awa niya na po. Huwag niyo pong paalisin si Bantatay. Dad, huwag kayo makikinig sa kanila. Simon, please, pagbigyan mo na yung mga bata. Total, I'm sure ngayon babantayan na nila yung alagaan nilang aso niyan para hindi na maulit yung nangyari. Oo nga po, Tito Simon. Babantayan po namin ang mabuti si Bantatay. Huwag niyo na po siya palalayasin. Please, Simon, nakikiusap ako sa'yo. Alang-alang man lang sa mga apo ko. Alang-alang man lang sa akin. Anong ginagawa mo dito? Bakit yung tinagal ang corona ko? Ha? Huwag niyo mo kami papatayin! Nasaan si Emily? Asan? Ano ba naman yan? Sabi ko na nga ba eh, yung mga bata na naman ang pakay mo. Wala na sila dito. Nag-fly na. Nakalipad na sila? Ang sabi niyo? Ay! Ano? Ang sabi ko, bakit ka nandito? Bakit ka nasa labas? Di ba nasa kulungan kayo ng pamilya mo? Ganito kasi yun eh. Kilala niyo si Princess, yung pamangkin ko, yung anak ni Daisy. Isang araw, ang yaman-yaman na niya. Tapos dumating siya sa presinto, tinubos niya kami. Teka muna, bakit nga pala ako nakikipag-usap sa inyo? Ordinaryong tao lang kayo. Eh, hari na ako ngayon. Ha? Ay, Nora! Ay! 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 Ay, baba mo yung baril mo! Hindi. Amin mo na yung corona ko. In fairness, parang totoong ginto talaga tong corona mo, ha? Eh, bakit naman ako magsusot ng fake, no? Ibalik mo muna sa akin yan. Akin na muna yan. Sige, sino yan? Ay! Dali! Ano mo, ibaba Amin mo? yan! Ibaba mo! Oh, yan! Wah! Yan! Amin, amin. Tawag ng pulis. Ha? Ipapakulong kita. Ayaw ko makulong! Natatakas ako! Takbo! Ayun na! Ito na! Ayos. Ay, teka lang. Paano kaya nagkalimaw yung mga yan, no? Oh. O sige, Mama. Pagbibigyan ko yung gusto niyo. Papayag ako dito muna titira ang mga bata yung kasama yung aso niyan. What? Talaga po, Tito Simon? Hindi niyo palalayasin si Bantatay? Oo. Papayag ako dumito muna siya. Sa ngayon. Pero Dad! But let me warn you. Oras na may ginawang katarantaduhan ng asong yan. Hindi na ako magdadalawang isip. Palayasin siya dito sa pamamahay ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tito Simon. Thank you po. Maraming salamat po, ah. Salamat, Simon. Talaga salamat. Maraming salamat po, Tito Simon. Pangako po, hindi na po gagawa ng kahit ano si Bantatay. Di pa tayo tapos. Malalaman at malalaman din nila na ikaw ang salarin. Mga anak, hindi naman talaga ako kumuha ng Rolex ni Simon eh. Tay, alam naman po namin na hindi po talaga ikaw ang gumawa nun eh. Pero Tay, di ba ikaw pa kayo madalas na magsabi na masama yung magnakaw? Pero sino kaya talaga naglagay ng relo ng Tito Simon sa kainan ni Bantatay? Baka si Spike talaga ang may kagagawan. Ang Spike na yun ang may kasalanan. Parang nag-aagli si tatay sa'yo, kuya. Mag-iingat kayo doon sa Spike na yon. At sa amo nun, si Ann. Hindi natin alam kung ano pwedeng gawin nun.
talaga yung asong yun. Dapat kasi pinalayas na sila ni Daddy. Oo nga, nagpapaniwala pa kasi si boss sa Lola Clarita mo eh. Sa patong Emily na to eh. Eto naman si Lola, sila pa yung pinagtatanggol samantalang sisira lang naman nila yung pamilya namin. Kakabwisit talaga. Teka nga, Spike. Sino ba talagang kumuha ng Rolex ni Dad? Yung bantay ba talaga na yon? O ikaw? Ako ang naglagay sa kainan ni Bantay. Busit na busit kasi ako sa asong yun. Masyadong mahangin. Don't worry, Spike. Hindi naman ako magagalit sa'yo kahit na ikaw naman talaga yung naglagay nandun eh. In fact, you just gave me an idea. Diba? Sabi ni Daddy, kapag meron pang ginawang kalokohan yung bantay na yan, talagang palalayasin na siya ni Dad. Gusto mong sirain ko yung sufang yan? Spike, gusto ko ngat-ngatin mo tong mga gamit dito. Ngat-ngatin mo lang ngat-ngatin, kagatin mo lang kagatin hanggang sa mabutas tsaka hanggang sa masira, okay? Bakit ko naman gagawin yun? Tapos pagkatapos nun, syempre ibibintang natin kay Bantay. Tama! Ang galing mo, Ann! Kaya Spike, go! Fight! Dali! Spike, ano yung ginagawa mo? Ba't mo sinisira yan? Sa gusto ko eh. Ba't ka ba nakikialam? Anong nangyari dito? Sino sumira niyan? Si Bantay, Dad! Siya yung sumira niyan. Ako na naman? May pakuro-korona pang nalalaman yung Bruno na yon. Tapos nagdala-dala pa ng limousine. Saan niya kaya nakuha yun? Ang tanong, paano sila nakalaya? Ang bilis naman nila nakalabas. Pagkatapos na mga kawalang ang ginawa nila. Teka nga, hindi naman nakalaya yung mga taong yun, oh. Tumakas sila, ito yung dyaryo. Di ba sila yan? Oo nga. Tumakas? Ano? Oh my gosh! Nakatakas ka mga walang iyang yon? Paano yan? Baka balikan nila yung mga bata. Huwag ka na mag-alala kay Emily. Safe sila sa bahay. Safe nga ba? Ano bang ibig mo sabihin, Norbert? Pwede ba? Kasi sana nagpaparinigan kayo dyan. Mabuti mapuntahan na natin sila Emily. Aray! Nagpunta ka doon? Nagpakita ka pa kay Joanna at saka sa Mingming na yon, ha? Aray! Ha? Ano mong masok dyan sa kokote mo? Daisy, yung corona ko ha. Nasasaktan na ako ha. Ay! Hoy! Ano yan? Eh, saan ba naman kasi nakakabili ng utak, ha? Nang maisaksak sa bumbunan mo, Bruno? Ganitong utak din ba nasasaksak niyo sa ulo ko, Mami? Pareho niya sa braso mo? Tumigil ka! Hoy! Huwag mong ismolin to. 24K yata ito. Eh, Mami, kung wala sila dun sa dati nating house, inasan sila? Eh, di tanong mo dyan sa lola mong ginto ang utak. Hihirit ka pa? Gusto mong batuhin kita? Teka, Nasaan nga naman sila Emily ngayon? Pakiramdam ko talaga may kinalaman yan si Ann sa nangyari. Mukhang hindi talaga sa titigil hanggat di niya tayo napapalis dito eh. Kailangan maipakita na natin kay nanay ang scrapbook. Halika, baka nandiyan sa kwarto niya. Ang alam ko, hindi pa dumadating si Tito Simon eh. Tara, punta natin si nanay. Ayoko na makikita yung aso dito! Layas! Ano yun? Tara, punta natin! Tara! Bakit mo sinira yan? Tatay! Peste ka aso yan! Simon! Sino ba sumira niyan? Kagagawan lang naman ang aso to. Kung hindi sana ako pumayag tumanin ang aso yan dito, di hindi na nangyari to. Umalis ka ng aso ka dito! Umalis! Tito Simon, please! Huwag po maawa po kayo sa amin. Huwag niyo po siyang palayasin. Pinag-usapan na natin to, di ba? Kapag may ginawa kang kalokohan ng asong yan, papalayasin ko na siya dito. Ngayon, hindi nyo na ako mapipigilan! Layas! Tito Simon! Layas! Walisin niyo yung aso niya dito! Tatay! Walisin niyo! Ilayo niyo na yung aso niya sa pamamahay ko! Tito Simon! Layas! Simon! Layas!
Simon! Tito Simon! Kaya, sabi! Tito Simon, huwag niyo pong paalisin si Bantatay. Naku, Daddy, huwag ka maniwala. Paalisin mo na yung asong yan. Go! Lola Clarita, tulungan niyo po kami. Hindi naman talaga paalisin yung aso yan! Utang na loob! Pag-usapan natin to, utang na loob, Simon. Please. Mama naman, ilang beses ko na yung pinibigyan. Kailan ba tayo kikilos? Hihintay ba natin mawasak ang bahay natin? Tito Simon, hindi po namin kaya mawalay kay Bantatay. Huwag niyo po siyang paalisin. Boys, sumama kayo sa asong yan! Lumayas kayo magkakapatid sa babae ko! Ay, Simon! Utang na loob! Wag! Kung ang magsusuka ng inyong aso dahil sa kakulangan sa tubig, paunti-unti dapat ang pag-iinom. Pabigyan niyo siya ng ice cubes imbis sa tubig. Simon, huwag utang na loob, please. Mga bata, magsipasok na kayo sa loob. Pabayaan nyo na lang yung aso nyo, please lang. Pero paano naman po si Bantatay kung maiiwan kami dito? Kapag umalis naman po kami, paano na po si Nanay? Oh, well. Ayaw nakikita nahihirapan yung mga bata. Pakisabi sa kanila na dito na lang sila, huwag nila ako alalahanin. Mga bata, dito na lang kayo, ha? Si Bantay, ako nang bahala sa kanya. Pero Ate Joanna, Mas kailangan sila dito ng nanay nila. Para ito yung gusto ng tatay mo, ha? Ako nang bahala. Dito na lang kayo. Mas kailangan kayo ng nanay ninyo. Ano sabi ng tatay nyo? Makinig kayo sa akin, ha? Sige na. Sige na, Joanna. Dalhin mo na ang asong yan. At huwag mo na ibabalik dito yan. Sige. Tara sa loob. Tatay! Ay, nako. Eh, bakit kasi hindi na lang sumama yung iba dyan sa aso nila, di ba? Ate Joanna, ano lang pong bahala kay Bantatay? kami nang bahala kay Bantatay. Isipin niyo muna ang sarili ninyo ngayon. Nakatakas ang Tita Daisy ninyo. Ano? Kung ganun, mas maganda nandito sila. Mas ligtas sila dito. Hindi naman sila pababayaan ng lola nila dito eh. Sabi ni Kuya Bernard, mas ligtas daw kayo dito. Kaya tama lang na dito kayo manatili, ha? Mga bata, please, pumasok na kayo sa loob. Please, sige na, sige na. Sige, go ahead, go ahead. Please lang, utang na loob, maniwala kayo sa akin. Go, go, go. Please. Yeah. Kindly close the gate, Calvin. Kindly close the gate. Yeah. Pasok na, pasok. Pasok na. Sige na. Yeah. Go. Inside. Saan kaya naglulunggay ang mga kutong lupang yan, ha? Sabi ng Mingming, nag-fly daw. Di kaya nag-abroad? Eh, paano naman sila mag-a-abroad? Eh, wala nga silang money eh. At saka ang mahal-mahal na pamasahe sa aeroplano, no? Oo nga. Hindi kaya sila tinubuan ng pakpak? Tapos natutong lumipad? Alam mo, kuya, ikaw, puro ka talaga kalokohan eh, ha? Kamay ko! Ay! Ang kamay ko! Ang kamay ko! Ay! 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 Ang galing! Ay! Ay! Ay, nako, Dad. Buti na lang talaga napalayas mo na yung bantay na yan, eh. Sayang lang, di pa napasama sa kanila sila Emily. Eh, istorbo lang sa atin yun, eh. Lagi pa silang kinakampihan ni Lola. Ann, konting tiis na lang. Madidispatcha din natin mga batang yan. Sana nga, Dad. Tsaka sana naman, Dad, bago man lang ako mag-birthday, wala na sila dito.
Baka wala na tayong problema, di ba? Makakagawa din tayo ng tamang paraan. Magtiyaga ka lang. Ang dapat mong gawin ngayon, talasan mo ang mga mata mo. Huwag na huwag mong hahayaan makalapit ang Emily na yan sa Mami Marcela mo. Okay? Alam mo, Nay, sana palaging ganito, no? Masaya tayo. Inalagaan mo ako. Yung sinasakal mo ako pa rin. Ito na, yung naisip ko na talaga. Ha? Eh, bakit naman ako mawawala sa inyo? Ano ka ba? Sana nga. Dahil hindi ko alam kung ano mangyayari sa amin kapag wala ka. Dahil mahal na mahal kita, Nay. Mahal na mahal din kita, Tay. Dapat nasa gitna ako eh. Eh, bakit kailangan nasa gitna ka na dyan? Siyempre po, wala ako eh. Nakakadunadun na tayong ganyan. Aray ko tayo. Aray ko. Kuya Bernard? Naalala ko lang si Marcela. Pati yung mga bata. Nandito kami dati. Saya-saya namin. Kuya Bernard, huwag po kayong mag-alala. Mangyayari naman po yun eh. Mangyayari pa kaya uli yun? Tuwing nakikita ko si Marcela, blanco yung mga mata niya. At si Simon yung kinikilala niyang asawa. At paano sasaya yung mga bata? Hindi nga sila kinikilala mga anak. Tapos ako, napalayo pa. Paano ko sila tutulungan ngayon? Paano? Dapat naman talaga nandito si Bantatay. Dapat di siya pinalis. Pasensya na kayo mga apo kung hindi ko na napigilan ng Tito Simon yung... kasi naman kung hindi ba nanira yung asong yun ng gamit? Hindi naman po talaga si Bantatay yung sumira nun eh. Bakit pa sigurado kayo na hindi yung asong yun ang nanira? Kilalang-kilala po namin si Bantatay. Mahirap pong explain pero hindi lang po siya basta-basta aso para sa amin. Kung nandito lang siya, matutulungan niya kami maalala kami ni Nanay. Oh my God. Pasensya na kayo. Ate, wala siyang kasama. Pagkakataon na natin to, tara. Sige, wala ka na pa. Jubik, sang bagal mo naman. Nanay? Nay, may ipapakita po sana kami sa inyo. Nay, ito po, oh. Mga pictures po natin. Dati, kasama si Tatay.
ba kayo? Nay, ano po? Yan po si tatay. Asawa niyo po siya dati. Kami naman po yung mga anak niyong dalawa. Nanay? Mami! Anong ginagawa niyo kay Mami, ha? Wizard, nakaka-turn off ka naman. Naligo ka naman, di ba? Bakit nangangati ka pa? Kasi naman parang nararamdaman ko pa rin na gumagapang sa skins ko yung buwisit talaga yung daga na yun. Huwag kang mag-alala, mahal kong anak. Hindi na tayo maiisahan ng bubwit na yon dahil sa dadali nating pusa sa kanya. Correctness! Espesyal yata ang pusa na iuuwi natin. Dahil, ito yata ang the best pet shop ng mga pusa. Bumili na nga tayo ng pusa. Ang dami-dami niyong satsat. Mga lekat kayo. Tinawag niyo ang pangalan ko? Pinapakita lang naman namin to kay nanay eh. Akin na nga yan. Hindi niyo to dapat pinapakita kay Mami kasi ginugulo niyo lang yung isip niya. Ani, balik mo nga sa amin yung scrapbook namin. Ito ba? Itong scrapbook. Ate Ann, pupunitin! Pupunitin, Ate Ann! Ito? Pupunitin! Pupunitin yan! Sa inyo! Ay, Ann! Ate Ann! Yung album! Pictures natin! Pictures natin! Kakaiba dun sa mga kilos ng mga pusakals na yun They're very, very suspicious. Mabuti pa bumalik na lang tayo sa pet shop na yon para magkaalaman tayo kung talagang kilala ng mga pusakals na yon sina Emily. Baka sila pa makapagturo sa atin kung nasan yung mga nayupak na batang yun. Te, gumagawa ng pancake si Nanay yun. Oo nga, no. Ginugulo niyo naman ba si Mami? Bakit mo pipilitan sarili mo sa nanay namin, ha? Aba talagang sumasagot ka pa, no? Totoo naman sinabi ng kuya ko, Anak niya kami, di ikaw. Ganun. O, sige yan. Hoy! Hoy! Diba? Tumigil ka!